Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Ang Sistema ng Bampira Kabanata 1 Lumang Aklat. Huwag kang mamatay sa pagkadapa, Queen. Sigaw ng isang lalaki sa pasilyo. Nagpatuloy lang si Queen sa paglalakad sa pasilyo ng paaralan. Ang pang-aasar ay naging pang-araw-araw na karanasan para sa kanya, pero kahit ganoon ay hindi pa rin niya ito basta na lang matiis at hindi rin niya mapigil ang gumanti. Huminto si Queen at itinulak pataas ang kanyang salamin na dumulas na mula sa kanyang mukha. Kailangan na niya ng bagong pares at kahit tingnan mo lang, halatang luma na ito. Balot ng tape ang gilid at hindi man lang nakalapat ng maayos sa kanyang mukha. Pagkatapos, agad siyang lumingon at itinaas ang gitnang daliri. Sigurado akong hindi mo alam kung ilang daliri ang ipinapakita ko. Napasiklab ang galit ng lalaki at nagsimulang tumakbo papunta kay Queen. Ikaw na level 1 na walang kwenta. Kailan ka ba matututo na wala kang lugar sa mundong ito? Pinagdikit ng lalaki ang dalawang kamay niya at isang berdeng bola ng liwanag ang nabuo. Paglapit niya ng ilang metro kay Queen, inihagis niya ang liwanag mula sa kanyang mga palad. Wala nang matakbuhan si Queen at masyadong mabilis ang sinag para maiwasan. Ang nagawa na lang niya ay kagatin ang labi at tiisin ang sakit. Nang tamaan siya ng liwanag, bumangon ang kanyang katawan sa ere at tumama ng malakas sa dingding ng pasilyo. Anong nangyayari? Tanong ng isa sa mga estudyanteng nakakita. Nag-aaway ba sila sa huling araw ng klase? Agad na nabuo ang kumpulan ng mga usisero. Isa sa mga babaeng estudyante ang lumapit sa nabasag na bahagi ng pader para silipin kung ayos lang ang estudyante. Habang unti-unting nawawala ang alikabok, lumitaw ang bahagyang kulot na buhok ni Queen. Nang tuluyang lumino ang paligid at makita ng babae kung sino iyon, agad siyang umurong at nagpatuloy na lang sa kanyang gawain na para bang walang nangyari. Pagbalik ng babae sa kanyang mga kaibigan, napansin ni Queen na nagtatawanan ang mga ito. Hindi ako makapaniwalang tinulungan mo siya. Hindi ko kasi nakita kung sino iyon, sagot ng babae habang namumula ang pisngi. Pagkatapos, tumayo si Queen at pinulot ang salamin mula sa sahig. Muli na namang natanggal ang isang gilid nito. Buwisit, hindi na naman. Huling araw na ng klase at umaasa si Queen na kahit ngayon ay walang manggugulo sa kanya. Sawang-sawa na siya at hindi siya iyong tipong tatahimik lang. Nakita na niya kung paano lalo pang pinahihirapan ng mga taong hindi lumalaban. Hindi na siya tumigil sa paaralan gaya ng iba. Habang naglalakad pauwi, nakita niya ang iba na nagtatawanan o kaya'y umiiyak dahil baka iyon na ang huling beses na magkikita sila. Pero si Queen, wala sa alinman doon at ayaw niya ring mapabilang. Pagdating niya sa bahay, agad siyang nagtrabaho. Nakatira siya sa maliit na apartment na may espasyo lang para sa isang kama at lamesa. May TV rin sa dingding pero ginagawa niya lang itong pampalipas ingay at hindi talaga pinapanood. Ibinigay ito sa kanya ng gobyerno dahil wala na siyang kamag-anak at 16 na taong gulang pa lang siya. Sa kama niya, may isang malita na naglalaman ng lahat ng kanyang gamit. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang binuksan ang drawer at kinuha ang isang malaking libro. Mabigat ito, halos kalahating kilo, itim ang pabalat, at may disenyo ng singsing na may mga linyang kumakalat sa iba't ibang direksyon. Subukan ulit natin ngayon, bulong niya habang inilalapag ang libro sa mesa. Kinuha niya mula sa bag ang isang test tube na may malinaw na likido. Test 112, hydrochloric acid. Tingnan natin. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang likido sa libro. Wala pa ring reaksyon. Ibinuhos niya ang lahat pero wala pa ring nangyari. Maingat niyang sinuri ang libro, wala pa ring pagbabago. Isa na namang palpak. Bakit ayaw mong magbukas? Bakit ba iniwan ito ni nanay at tatay? 112 beses na niya itong sinubukan. Sinunog, pinutol, tinunaw, pero walang epekto. Humiga siya sa kama at binuksan ang TV para lang may marinig na boses. Nakatutok ito sa balita. 5 taon nang umiiral ang kasunduang pangkapayapaan sa lahing Dolki, pero tumataas na naman ang tensyon at kailangan nating maghanda para sa panibagong digmaan. 3 dekada na mula nang dumating ang mga Dolki, mukha silang tao pero may buntot na parang sa dragon at balat na parang kaliskis. Hiningi nila ang yaman ng tao at gustong gawing alipin ang sangkatauhan. Sinubukang lumaban ng tao pero walang bisa ang teknolohiya,
hindi tinatabla ng bala ang kanilang balat at may mga airship sila laban sa mga tank. Ipinadala ang lahat para lumaban, kasama ang mga magulang ni Queen. Lumaki siyang hindi kilala ang kanilang mukha. Nang halos matalo na ang sangkatauhan, lumitaw ang mga taong may kakaibang kapangyarihan. Itinuro nila kung paano nila ito nakuha, kaya napantayan nila ang mga Dalki, hanggang sa magtapos sa isang tigil putukan. Pero naging sakam ang mga tao. Imbes na ibahagi sa lahat, pinagkait ito sa mahihirap. Ang mayayaman lang ang natuto ng malalakas na kapangyarihan. Si Queen, walang natanggap, maliban sa apartment mula sa gobyerno at ang librong iniwan ng kanyang mga magulang. Bakit ang mundo ay napaka-unfair? Tumayo siya at inayos ang salamin. Pansin niyang nakalabas ang isa sa mga lente at tinulak ito pabalik. Sige na, pumasok ka. Sigaw niya habang madiin itong pinipisil. Biglang nabasag ang lente at ang isang piraso ng salamin ay tumusok sa kanyang hinlalaki. Bakit ba galit sa akin ang mundo? Habang nililinis ang bubog, may napansin siyang isang piraso na napunta sa ibabaw ng libro. Nang alisin niya ito, isang patak ng dugo mula sa sugat ang tumama sa gitna ng libro. Nagliwanag ang singsing sa gitna at unti-unting umangat ang libro. Anong nangyayari? Kumislap ito at nagsimulang umalog. Bumukas ito at mabilis na nagpalipat-lipat ng pahina. Parang na-hypnotize si Queen sa kakaibang mga simbolo, na kahit hindi pamilyar, naiintindihan niya. Nang dumating sa huling pahina, nagsimulang maglaho ang libro na parang abo. Kasabay nito, nanlalabo ang kanyang paningin at nanghihina ang katawan. Bago siya tuluyang mawala ng malay, may narinig siyang boses. Binabati kita, pinagkalooban ka ng va. At tuluyan siyang nawalan ng malay. Dahan-daang bumukas ang mga talukap ng mata ni Queen at unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang ulo at bahagyang nananakit ang kanyang katawan. Habang bumabangon siya mula sa sahig, hinipo niya ang kanyang ulo upang tiyakin kung may natamo ba siyang sugat. Bakit parang ang sakit ng ulo ko? Matapos masigurong hindi nabasag ang kanyang bungo mula sa pagkakahulog, pinulot ni Queen ang kanyang salamin sa sahig. Kahit na iisang lente na lang ang natira, isinusuot niya pa rin ito sa nakasanayan. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting hilo at naging malabo ang kanyang paningin. Inalis niya muli ang salamin at napansin na lumalabo lang ang kanyang paningin kapag suot niya ito. Agad siyang pumunta sa kanyang mesa at kinuha ang lapis. Gumuhit siya ng titik na A sa pader at umatras. Patuloy siyang umatras hanggang maramdaman niyang sumandal na siya sa pader ng kwarto. Ano? Paano nangyari to? Naisip ni Queen. Sa hindi malamang dahilan, naging perpekto ang kanyang paningin. Lumaki siyang may napakahinang paningin, pero ngayon ay malinaw na ang lahat. Mabilis na sumagi sa kanyang isipan ang mga nangyari bago siya mawala ng malay, at iisa lang ang naisip niya, ang libro. Pagtingin niya sa paligid ng kwarto, nagsimula siyang kabahan. Yung libro. Nasaan ang libro? Hinagilap ni Queen ang libro pero wala ito kahit saan. Imposibleng mawala ito sa ganitong kaliit na kwarto at nagsimula na siyang mabaliw sa paghahanap. Baka parang medyas ko lang to. Lagi namang nawawala. Kalokohan. Libro to, hindi medyas. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari bago siya mawala ng malay. Naalala niyang umangat sa ere ang libro, at bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may narinig siyang ilang salita. Ano yun? Parang mensahe ng system. At sa mismong oras na mabanggit ni Queen ang mga salitang iyon. Mas mababa user, Queen Talon mas mahigit. Mas mababa race, human mas mahigit. Mas mababa level 1 mas mahigit. Mas mababa 0-100x mas mahigit. Mas mababa HP, 10/10 mas mahigit. Mas mababa strength, 10 mas mahigit. Mas mababa agility, 10 mas mahigit. Mas mababa stamina, 10 mas mahigit. Wow, parang yung mga lumang laro na nilalaro ng mga tao noon. Napansin ni Queen na may iba pang tab sa taas ng status screen. Nang maisip lang niya ang mga ito, automatikong nagbago ang ipinapakita sa screen. Mas mababa skills mas mahigit. Mas mababa 0 skill points available mas mahigit. Mas mababa skill locked, mas mahigit. Mas mababa skill locked, mas mahigit. Sa Skills tab, halos lahat ay nakalock at kulay abo kaya lumipat siya agad sa susunod na tab, ang Shop. Mas mababa Shop mas mahigit. Mas mababa Unlocks at level 10 mas mahigit.
Wala ba talaga akong pwedeng gawin? Ang huling tab ay ang Quest tab, at sa wakas, ito ay hindi nakalock. Mas mababa main quest mas mahigit. Mas mababa reach level 10 mas mahigit. Mas mababa daily quest, uminom ng 2 litro ng tubig mas mahigit. Mas mababa reward, 5x mas mahigit. Matapos suriin ang lahat, iniisip lang ni Queen na isara ang system at kusa itong nawala. Kapag iniisip niya na buksan ito muli, bigla itong lilito sa harap niya. Naisip niya na ang librong iniwan ng kanyang mga magulang ay isang ability book. Karaniwang binibili ang mga ito sa napakamahal na halaga mula sa militar o mga kumpanya, at minsan ay sa black market. Ang kakaiba lang, wala pa siyang narinig na ability book na biglang nawawala at nagbibigay ng ganitong system. Karaniwan, kailangang pag-aralan ang isang ability book, hindi basta ginagamit kaagad. Dahan-daang sumilay ang ngiti sa mukha ni Queen. Ito ay magandang balita para sa kanya. Lagi siyang nanatiling level 1 ability user dahil hindi siya makabili ng kahit isang ability book. Ngayon, may nakuha na siya. Ang susunod na hakbang ay alamin kung anong klaseng abilidad ang mayroon siya. Apoy, apoy, sige na, sigaw niya habang itinutulak ang kanyang palad pasulong. Okay, tubig, tubig lumabas. Muli niyang sinubukan ngunit walang nangyari. Matapos subukan ng iba't ibang abilidad na alam niya, wala siyang nagawa kahit isa. Ano to, walang silbi. System ability lang ba talaga ito? Naisip niya, kung parang laro nga ito, baka sa pagkomplito ng mga quest ay lalakas siya at makakakuha ng mga bagong skill. Sanay kasi siya sa konsepto ng karaniwang ability book, pero malinaw na iba ang nakuha niya. Karaniwan, isang abilidad lang ang ibinibigay ng ability book. At mahalaga ang pagpili dahil isang attribute lang ang kayang i-perform ng normal na tao. Halimbawa, kung transform ability ang una mong nakuha, mga kauri lang nito ang susunod mong makukuha. Ganun din sa apoy at iba pa. Binuksan ni Queen ang kanyang mini fridge at kinuha ang mga bote ng tubig sa loob. Sunod-sunod niyang ininom ang mga ito. Grabe, gaano ba karami ang 2 litro? Pakiramdam ko sasabog na tiyan ko. Matapos maubos ang 8 bote, isang bagong mensahe ang lumitaw. Mas mababa daily quest complete, 5x has been granted mas mahigit. Mas mababa 5/100ths mas mahigit. Aba, gumagana nga ang system. Biglang may malakas na katok sa pinto. Agad niya itong binuksan, at naroon ang isang malaking lalaking kalbo na nakasuot ng itim na uniforme militar, may ilang medalya, at pangalan na nakaberde sa dibdib, Sergeant Griff. Bata, oras na para lisanin mo ang kwarto. Naghihintay na ang sasakyan sa labas ng 5 minuto. Doon niya naalala ang nakatakdang mangyari ngayong araw. Panahon na para pumunta ka sa military school, sabi ni Griff. Dahil sa digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga dolki, lahat ng tao na umabot sa edad na 16 na ay kinakailangang pumasok sa paaralang militar sa loob ng 2 taon. Kahit na kasalukuyang may kapayapaan sa pagitan ng mga tao at dolki, alam ng lahat na hindi yun magtatagal magpakailanman. Araw-araw ay may balita tungkol sa isang lahi na nang-aasar sa isa pa, at pakiramdam ng lahat ay maaari muling magsimula ang digmaan anumang sandali. Mabilis na nagpunta si Queen sa banyo bago sumama kay Sargento Griff. Pakiramdam niya ay sasabog na ang pantog niya sa dami ng tubig na ininom niya. Pagkalabas ni Queen mula sa kanyang silid patungo sa labas, may kakaibang nangyari. Lumitaw ang isang bagong notification screen. Mas mababa ang iyong katawan ay tinatamaan ng direktang sikat ng araw mas mahigit. Mas mababa apektado ka ng sikat ng araw mas mahigit. Mas mababa lahat ng istatistika ay mababawasan ng kalahati habang nasa sikat ng araw mas mahigit. Biglang nakaramdam si Queen ng matinding panghihina. Para bang katatapos lang niyang tumakbo ng 5 kilometro, mabigat ang kanyang mga braso at binti, at wala siyang magawa para mawala iyon. Nang tingnan niya ang kanyang status, nakita niyang hindi lamang istatistika ang nabawasan, pati na rin ang kanyang HP. Mas mababa happy 5/5 mas mahigit. Mas mababa lakas 5/5 mas mahigit. Mas mababa tibay 5/5 mas mahigit. Mas mababa agility 5/5 mas mahigit. Anong klaseng kapansanan to? Inis na sabi ni Queen sa isip niya. Pagkatapos ay lumabas ang isa pang notification. Mas mababa mayroon kang bagong daily quest, iwasan ang direktang sikat ng araw sa loob ng 8 oras mas mahigit.
Mas mababa gantimpala, 5x mas mahigit. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Queen nang makita ang bagong daily quest. Hindi tulad ng quest tungkol sa tubig, kaya niya itong gawin ng natural sa pamamagitan ng pagtulog. Kung gumagana ang sistema tulad ng sa mga laro, kapag umabot siya sa 100 X points ay maaari siyang mag-level up pati na rin ang kanyang mga istatistika. Ibig sabihin, mas maraming daily quest ang makukuha niya, mas mabuti para sa kanya. Ano bang ginagawa mo't ang bagal-bagal mo maglakad? Kakainin ka ng paaralan kung ganyan ka. Sigaw ni Griff. Sa wakas ay nakarating si Queen sa isang malaking bus na nakaparada sa labas ng kanyang bahay. Pagpasok niya, napansin niyang puno na ito ng mga estudyanteng kaedad niya. Wala siyang kakilala, na nangangahulugang galing ang mga ito sa ibang paaralan. Umupo siya sa harap, ang tanging bakanteng upuan. Mas mababa bumalik sa normal ang mga istatistika mas mahigit. Pagkapasok niya sa bus at nakaiwas sa sikat ng araw, bumalik sa normal ang kanyang istatistika at muli siyang nakaramdam ng sigla. Buti na lang, mukhang direktang sikat ng araw lang ang problema. Abala ang mga estudyante sa pag-uusap sa isa't isa, ngunit bigla itong natigil nang pumasok si Sargento Griff. Ayos, oras na para pumunta sa akademyang militar. Yumandar ang bus at nagsimula ang biyahe. Tahimik ang lahat, tuwing may magtangkang magsalita, titingnan lang sila ni Griff at agad silang tatahimik. Hindi na niya kailangang magsalita, alam na ng lahat ang ibig niyang sabihin sa tingin pa lang. Pagkalipas ng 10 minuto, nakatanggap muli ng mensahe si Queen. Mas mababa may na-detect na sangkap sa hangin mas mahigit. Mas mababa nakakaramdam ka ng antok mas mahigit. Mas mababa tumaas ang resistensya dagdag 1 mas mahigit. Nagtaka si Queen at napansin niyang halos lahat ng estudyante ay antok o tulog na. Unti-unti ring bumibigat ang kanyang mga talukap. Mas mababa tumaas ang resistensya sa sangkap mas mahigit. Mas mababa resistensya dagdag 1 mas mahigit. May narinig siyang mabibigat na yabag papalapit. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang nakatayo sa harap niya si Sargento Griff. Mukhang may ilan sa inyo na nakatiis sa sleeping gas. Kailangan na lang namin kayong takpan. Itinapon sa ulo ni Queen ang isang itim na bag, tinakpan ang kanyang paningin. Dahan-dahan siyang tinablan ng gas at tuluyan ng nakatulog. Pagmulat niya, malamig na tubig ang ibinuhos sa mukha niya. Bumungad sa kanya ang berdeng damuhan. Unti-unti siyang tumayo kasama ang ilang estudyante at napansin nilang may 200 silang lahat na nasa isang malawak na bukas na. Parang, ang paligid ay pawang hindi pamilyar. Dito ninyo gugugulin ang susunod na 2 taon ng inyong buhay. Namangha ang mga estudyante sa nakita. Nasa isang syudad sila na hindi pa nila nakikita noon. Lahat ay nakasuot ng unipormeng militar, at napapaligiran sila ng teknolohiya at mga makinang napaka-advance. May higanting robot na nagbubuhat ng mga kahon, gumagawa ng makina, lumilipad na barko, at tren na lumulutang. Ito ay teknolohiyang hindi pa ipinapakita sa labas at eksklusibo lamang sa militar. Pagkatapos ng unang digmaan laban sa lahing Dolke, malaki ang naging pag-unlad ng tao sa teknolohiya dahil sa mga kagamitan na nasamsam mula sa kanila. Ngunit, pinili ng militar na panatilihin ang karamihan nito para sa sarili nila. Nang matapos ang kanyang paghanga, napansin ni Queen na may nakakabit sa kanyang pulso, parang digital na relo pero walang display. Iyan ang iyong lifeline. Magpapakilala ito na estudyante ka sa base militar. Magagamit mo ito para makapasok sa ilang lugar, pambayad sa pagkain, at iba pa. Kapag hindi ginagamit, isang numero lamang ang ipapakita nito, ang iyong power level. Pagkarinig nito, napangiwi si Queen at pinisil ang kamao. Akala niya magbabago ang buhay niya sa paaralang militar, pero tila pareho lang din. Sa sinabi ko, sisimulan na natin agad ang pagsusulit ng inyong level. Good luck! Masayang sabi ni Griff. Nang unang ipakilala ang mga kakayahan sa sangkatauhan, mabilis na natuklasan ng mga tao na ang ilan ay mas makapangyarihan kaysa sa iba. Dahil dito, ipinakilala ang sistema ng antas ng kapangyarihan. Mayroong kabuuang 8 antas, kung saan ang antas 1 ang pinakamahina at ang antas 8 ang pinakamalakas. Ang bawat antas ay maaari pang hatiin sa 1.1, 1.2, 1.3 hanggang 1.9, at ganoon din para sa bawat susunod na antas. May 2 paraan para makakuha ng kakayahan. Nang magsimula ang digmaan laban sa lahing Dolke,
nagsimulang ibahagi ng mga tao ang kanilang kapangyarihan sa iba. Isinulat nila kung paano nila nakuha ang kakayahang iyon at inilagay ang impormasyon sa tinatawag na mga aklat ng kakayahan. Ibinenta ang mga aklat ng kakayahan sa publiko, ngunit ang militar ay nagtago ng ilan sa mga pinakamalakas para sa kanila. Karaniwan, ang mga aklat mula antas 1 hanggang 5 ay ipinagbibili sa publiko, habang ang mas mataas na antas ay hawak ng mga higanteng korporasyon at militar. Ang pangalawang paraan para magkaroon ng kakayahan ay kung ikaw ay isang orihinal. Ang mga orihinal ay ang mga unang tao na nakatuklas ng kapangyarihan para sa kanilang sarili at piniling ipasa ito sa kanilang pamilya. Hindi lahat ng gumagamit ng kakayahan ay nais itong ibahagi sa ibang tao, may ilan na pinananatili ito sa kanilang angkan. Karaniwan, ang mga orihinal ang may pinakamalakas na kakayahan na lampas pa sa antas 8. Walang paraan para sukatin ito ng gobyerno dahil hindi ito pampublikong kaalaman. Dahil sa dalawang kadahilanang ito, palaging nasa antas 1 si Queen. Wala siyang pamilya na makakatulong sa kanya, kaya hindi niya kayang bumili ng aklat ng kakayahan, at ang pamilya niya mismo ay walang kakayahan kaya hindi rin siya orihinal. Nang makuha ni Queen ang aklat, una niyang inisip na isa itong aklat ng kakayahan, at matapos ang maraming taon, tila nagkaroon nga siya ng kakayahan. Pero hindi pa siya nakarinig ng ganitong uri ng aklat at wala siyang ideya kung anong antas ng kapangyarihan ang ibinigay nito sa kanya. Itinaas ni Queen ang kanyang kamay upang tingnan ang relo na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan, 1. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang lahat ng relo ng ibang tao ay nagpapakita rin ng parehong numero. Nakatayo si Griff sa harap ng lahat ng estudyante at tinatawag ang mga pangalan ng tig-5 tao. Dadalhin ang mga estudyanteng ito sa isang lugar para sumailalim sa pagsusulit. Una, umasa si Queen na baka mabago niya ang kanyang antas ng kakayahan, ngunit mabilis na naglaho ang pag-asa nang makatanggap siya ng abiso. Mas mahigit mas mababa ikaw ay tinatamaan ng direktang sikat ng araw mas mahigit. Mas mababa lahat ng stats ay mahahati sa kalahati mas mahigit. Hindi alam ni Queen kung gaano kaganda ang 10 lakas, 10 bilis, at 10 tibay, pero base sa kanyang paningin, parang nasa pinakamataas na kondisyon iyon para sa isang normal na tao. Ngunit ngayon, nakakaramdam siya ng sobrang panghihina at kabigatan. Pakiramdam niya'y napakainit ng kanyang katawan at pawis na pawis siya. Mabuti na lang at nakainom siya ng maraming tubig kanina, kung hindi, baka matinding pagkauhaw na ang dinanas niya. Hoy, ayos ka lang ba? Tanong ng isang estranghero na nakatayo sa tabi niya. Ang pangalan ng estranghero ay Vorden, may makinis na gintong buhok, berdeng hazel na mga mata, matipunong panga, at matikas na mukha. Siya ay 6 feet 2 inches ang taas samantalang si Queen ay 5 feet 11 inches. Ang ganitong tipo ng tao ay kadalasang iniiwasan ni Queen sa nakaraang paaralan dahil sila ang laging napapansin, at ayaw ni Queen ng atensyon. Kung gusto mo, pwede akong tumawag ng tulong, sabi ni Vorden. Ayos lang, medyo kinakabahan lang ako sa pagsusulit, sagot ni Queen habang pinipilit niyang ituwid ang katawan sa kabila ng panghihina. Sinipat ni Vorden si Queen mula ulo hanggang paa. Payat si Queen para sa kanyang edad, walang gaanong kalamnan, at ngayon ay halatang mahina. Naisip ni Vorden na mukha itong batang madalas mabyuli, kaya siguro kinakabahan ito. Kung makakakuha siya ng antas 1, malamang ganun din ang mangyayari rito. Huwag kang mag-alala, malakas naman ako. Kapag may nang-away sa'yo, sabihin mo lang sa akin, ngumiti si Vorden. Hindi mahilig si Queen sa masyadong masayahin at positibong tao, pero nahirapan siyang minas kay Vorden. Nang maalala niya ang buhay niya sa dati niyang paaralan, napagtanto niyang wala talaga siyang naging kaibigan. Vorden ang pangalan ko, sabi ni Vorden sabay abot ng kamay. Tiningnan ni Queen ang kamay nito. Unang beses sa buhay niya na tinrato siya ng ganito, pero iniisip niya na magbabago rin ito kapag nalaman ang kanyang antas ng kakayahan. Pero kahit minsan lang, gusto niyang kalimutan iyon. Queen ang pangalan ko, sagot niya habang kinakamayan si Vorden. Mas mahigit mas mababa paggamit ng kakayahan ay natukoy mas mahigit. Mas mababa ang kakayahan ay tinanggihan mas mahigit. Nagtaka si Queen nang lumabas ang mensahe habang nakikipagkamay siya kay Vorden. Hindi pa rin binibitawan ni Vorden ang kamay niya at muli itong lumabas. Mas mahigit mas mababa paggamit ng kakayahan ay natukoy mas mahigit.
Mas mababa ang kakayahan ay tinanggihan mas mahigit. Agad na binitawan ni Queen ang kamay ni Worden. Maliwanag na sinasabi ng sistema na sinusubukan ni Worden na gamitin ang kakayahan nito sa kanya. Kahit si Worden ay tila nagtataka. Ikaw, ano ang kakayahan mo? Tanong ni Worden. Ako, saglit na nag-isip si Queen kung sasabihin niya o hindi. Sa huli, gusto niyang makita ang tunay na reaksyon ni Worden. Wala akong kakayahan. Nawala ang pagtataka sa mukha ni Worden, tila kontento sa sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may anunsyo si Griff. Ang mga estudyanteng Queen Talon, Worden Blade, Peter Chalk, Layla Munro, at Erin Hala ay lumapit sa harap para sa pagsusulit. Pagkarinig ng 5 estudyante sa kanilang mga pangalan na tinawag, isa-isa silang lumakad patungo sa harapan kung saan nakatayo si Griff. Kasama ni Queen at Worden, may isa pang batang lalaki na nagngangalang Peter. Mas kabado si Peter kaysa sa kahit sino roon, paulit-ulit siyang lumilingalinga at hindi mapakali. Maliit ang pangangatawan niya at bagay naman iyon sa kanya dahil hindi rin siya katangkaran. Mayroon ding 2 babae na sina Layla at Erin. Si Layla ay may maikling kayumangging buhok at matangkad na pangangatawan. Nakasuot siya ng pana sa likod na ikinagulat ni Queen dahil bihira na lamang ang gumagamit ng sandata ngayon maliban sa isang partikular na grupo na tinatawag na pure. Ito ay grupo ng mga taong pinipiling walang kakayahan at umaasa lamang sa mga sandata. Ngunit bihira sila, at ni minsan ay hindi pa nakatagpo si Queen ng ganoon, mga kwento lamang ang kanyang narinig. Samantala, si Erin ay tipo ng babaeng napapalingon ng lahat ng lalaki. Tamang-tama ang kanyang proporsyon, hindi sobra at hindi kulang, at mayroon siyang mahaba at magandang buhok na kulay ginto. Ang tanging problema, hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kahit dumaraan sa maraming tao, nananatili itong seryoso at walang emosyon. Habang naglalakad si Queen, napansin niyang may isang estudyanteng hindi niya kilala, mukhang ganoon din sa iba. Inisip ni Queen na sinadya ito para walang makakilala sa isa't isa at hindi alam kung sino ang dapat kaibiganin o iwasan, lalo na't nakadisplay sa lahat na ang antas ng kapangyarihan ay isa. Huminto ang kanilang grupo sa likuran ng isa pang grupo na papunta na sa testing area. Pagkakita ni Worden sa kanyang mga kasama, isa-isa niya silang binati at kinamayan. Magalang siya kaya karamihan ay tinanggap ito, maliban kay Erin. Tinitigan lamang ni Erin ang kamay ni Worden at pagkatapos ay umiwas ng tingin. Mas mahigit, halika na, huwag ka namang ganyan. Sabi ni Worden at inilapag ang kamay niya sa balikat ng babae. Maling-mali ang ginawa niya. Agad na hinawakan ni Erin ang pulsuhan ni Worden, tinwist iyon, at unti-unting nagyayelo ang kanyang kamay. Lahat ng tao ay napatingin sa gulo sa harapan. Mas mahigit, wow, may kakayahan siya sa yelo. Bihira iyon, di ba? Pababayaan ko siyang i-freeze ako kahit kailan. Napansin ni Griff ang nangyayari at agad na sumingit. Mas mahigit, tama na kayong dalawa. Kung may lakas pa kayo, itira niyo na lang sa test. Binitiwan ni Erin ang kamay ni Worden at dahan-dahan itong nag-defrost. Bumalik si Worden sa tabi ni Queen. Mas mahigit, maniwala ka, muntik ko nang mawala ang kamay ko. Reklamo ni Worden. Hindi ka kasi pwedeng basta humahawak sa tao nang walang pahintulot, sagot ni Queen. Oo na, swerte siya at hindi ko siya pinabagsak kahit maganda siya. Narinig ito ng mga nasa harapan at agad nagpasya na gawing kaaway si Worden. Sa isip nila, kung mapapahiya nila ito, baka mapansin sila ni Erin. Nakita ni Queen ang tingin ng iba, kaya bahagya siyang lumayo ng isang hakbang mula kay Worden upang hindi sila magmukhang magkaibigan. Tinawag na ang grupo ni Queen at pinatayo sa loob ng isang kahon, hindi totoong kahon, kundi mga puting guhit sa lupa na sapat para magkasya silang 5. May isang lalaking nakatikip ang ulo na nakatayo sa labas. Mas mahigit, ipadala na sila. Utos ni Griff. Pagkarinig nito, idinampi ng lalaking may hood ang kanyang 2 kamay sa lupa at biglang nagliwanag ang kahon ng kulay ube. Mas mahigit, transportation magic pala. Bihira rin iyan, sabi ni Worden. Bigla silang nawala na parang bula. Pagdilat, nasa isang malawak na tigang na lupain sila, walang puno, walang buhay. Sa harapan nila ay may babaeng nakasuot ng itim na unipormang militar at may kasamang isa pang lalaking may hood. Hawak ng babae ang isang tablet at may ina-update doon.
Pagkatapos, tiningnan niya ang grupo at nagsalita. Mas mahigit, kumusta? Ako si Jane at ako ang mamamahala sa inyong pagsusulit ngayon. Kapag tapos na ang test, i-update ko ang impormasyon ninyo at makikita ang score sa inyong wristwatch. Tiningnan ni Jane ang tablet. Mas mahigit, sino kaya ang uunahin natin? May ilan palang galing sa level 1 noon. Peter, maari bang lumapit ka? Kabadong-kabado si Peter at mas masama pa ang itsura kaysa kanina. Kung ikukumpara kay Queen, mas mukha pa siyang mahihimatay. Mas mahigit, ano ang kakayahan mo? Peter, tanong ni Jane. Mas mahigit, wala po akong kakayahan, mahina niyang sagot. Agad na naintindihan ng lahat kung bakit siya kabado. Hindi naman talaga bihira ang walang kakayahan, lalo na sa mga batang ulila dahil sa digmaan, katulad ni Queen at Peter. Dahil wala silang magulang, wala silang pambili ng ability book. Mas mahigit, huwag kang matakot, Peter, sabi ni Jane. Heto, para sa'yo. Inilabas ng lalaking may hood ang isang libro sa kanyang kamay gamit ang teleportation. Iniabot ito ni Jane kay Peter. Mas mahigit, wow, libre niyo po ibibigay sa akin. Salamat po, tuwang-tuwa niyang sagot. Mas mahigit, pag-aralan mo ito sa iyong oras at kapag natutunan mo na, bumalik ka para muling sumailalim sa test. Pero sa ngayon, bibigyan kita ng level 1 power status. Hindi na alintana ni Peter ang level 1 status, masaya siya dahil pakiramdam niya ay may bagong pag-asa sa buhay. Mas mahigit, ngayon, mukhang may isa pa tayong level 1 user, Queen, tama ba? Maari ka bang lumapit? Sumunod si Queen. Mas mahigit, Queen, ano ang kakayahan mo? Para kay Queen, kalokohan lang ang lahat ng iyon. Malinaw sa kanya na alam na ni Jane ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya mula sa dati niyang paaralan. Alam nila na wala talaga siyang kakayahan noon, ang problema lang ay nahihirapan si Queen magdesisyon kung ano ang gagawin. Bago pa man siya pumasok sa paaralang militar, nagsaliksik na si Queen. Alam niya na binibigyan ng militar ng ability book ang lahat ng estudyanteng walang kakayahan. Pare-pareho ang ibinibigay nilang libro, isang Earth Ability Book. Ginagawa nila ito para maramdaman ng mga estudyante na may utang na loob sila sa militar. Halos kontrolado rin ng militar ang lahat ng Earth Ability Books, kaya kung gusto mong lumakas, kailangan mong maging tapat sa militar para bigyan kanila ng mas maraming kapangyarihan. Bago pa man niya matuklasan ang sarili niyang kakayahan, akala ni Queen na iyon na ang pinakamainam na opsyon para sa kanya. Kahit ayaw niyang sumali sa militar pagkalipas ng 2 taon, magagamit pa rin ang Earth Ability, lalo na sa mga trabahong pangkonstruksyon. Dito nagsimula ang problema, may sarili na siyang kakayahan, kaya hindi na siya makakakuha ng bago. Wala nang silbi sa kanya ang ability book. Alam din niyang babantayan ng mga guro ang bawat estudyanteng binigyan nila ng libro, at aasahan nilang gagamit siya ng kapangyarihang lupa sa susunod nilang pagkikita. Huminga ng malalim si Queen at sinabi, "Wala akong kakayahan." Tulad ng dati, iniabot ng lalaking may hood sa tabi ni Jane ang isang libro at iniabot ito kay Queen. Tinanggap ni Queen ang libro ngunit biglang lumitaw ang isang abiso. Mas mababa, hindi matutunan ang kakayahang ito mas mahigit. Mas mababa, gusto mo bang gawing 10x ang librong ito? Mas mahigit. Inasahan na ni Queen ang unang mensahe pero nagulat siya sa pangalawa. Tuksong-tukso siyang gamitin ang libro para makakuha ng X, pero alam niyang magtatanong ang mga tao kung mawawala ito. "Pasensya na, pero ayokong kunin ito," sabi ni Queen sabay balik ng libro kay Jane. Nagulat ang mga estudyante at maging ang instructor. Sa 5 taon niya sa trabaho, ngayon lang nakakita si Jane ng estudyanteng walang kakayahan na tumanggi sa libro. "Sandali lang," sabi ni Jane at lumayo sa grupo para makipag-usap sa earpiece. "Oo, sir." Ayaw daw niyang tanggapin ang ability book. "Ano po ang gagawin?" "Pasubukan mo siya sa test," sagot ng misteryosong lalaki sa kabilang linya. Pagkababa ng tawag, naisip ng lalaki na kakaibang estudyante si Queen. Sinilip niya ang file ni Queen, totoo ang sinasabi nito. Wala siyang kakayahan at wala ring koneksyon sa grupong Pure. "Tingnan natin kung gaano katatagal sa mundong ito, Queen," bulong niya. Pagbalik ni Jane sa grupo, sinabi niya, "Pasensya na sa paghihintay. Dahil hindi mo kukunin ang ability book, kailangan mo pa ring sumailalim sa pagsusulit." Para kay Queen, parang biro lang ang lahat.
Alam na nila kung ano ang magiging resulta kung wala siyang kakayahan. Pakiramdam niya'y gusto lang siyang ipahiya para sa huli kusang lumapit at humingi ng ability book. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Jane sa malayong bahagi ng field kung saan may malalaking hukay, marka ng sunog, at iba pang bakas ng matinding laban, mga naiwan mula sa mga naunang pagsusulit. Sirain mo ang mga target sa harap mo ng mabilis hanggat maaari. Magsisimula agad ang test, sabi ni Jane. Pagkasabi nito, 3 metal na target na may pulang tuldok sa gitna ang lumitaw sa iba't ibang lugar. Pero nang subukan ni Queen hanapin ang mga ito, parang malabo ang kanyang paningin. Ito ba'y dahil nasa ilalim ako ng araw? Isip niya, wala siyang nagawa kundi dahan daw ang takbuhin ng bawat target at suntukin isa-isa. Siyempre, sobrang bagal ng oras niya. Sumunod ang pagsubok sa lakas, isang drum-like machine na susukitan ang lakas ng suntok. Ginawa ni Queen ang makakaya at lumabas ang numero sa gitna. 5, lakas, sabi ni Jane habang isinusulat ito. Panghuli, isang malaking bilog na makina na may maraming butas sa harap. Pag-umpisa ng test, bumaril ito ng holographic spikes na kailangang iwasan ni Queen. Habang tumatagal, bumibilis ito at mas maraming spikes ang lumalabas hanggang sa tamaan siya at itigil ang pagsusulit. Agility, 5, ulit ni Jane. Napaisip si Queen, pareho ang mga numerong ito sa ipinakita ng kanyang sistema, 5 sa lakas at 5 sa agility. Kung gabi siguro ginawa ang test, doble sana ang mga resulta. Ibig sabihin, habang Nagel level up siya, tataas din ang mga score niya. Para bang ang kakayahan niya ay mag-evolve, pero may kapalit. Tulad ng inaasahan, sabi ni Jane. Sa kasamaang palad, ang antas mo ngayon ay level 1. Pinisil ni Queen ang kanyang kamao at bumalik sa grupo. Alam niyang magiging mahirap ang buhay bilang level 1, pero hindi iyon magtatagal. Nagpatuloy ang pagsusulit at si Layla ang sumunod. Siya lang ang may dala ng sandata sa kanyang likuran. Ang gamit niyang sandata ay isang pana ngunit hindi ito tulad ng karaniwang pana noong unang panahon. Ang panang ito ay yari sa bahagi ng isang halimaw. Ito ay itim ang kulay at halos mukhang ang buong pana ay gawa sa mga hiyas. Kahit ang tali nito ay gawa sa espesyal na material. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang hitsura ng pana ay dahil ito ay tinatawag na beast weapon. Isang pana na gawa sa katawan ng halimaw. Nang umatake ang lahing tao ng mga Dolki, mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya ng tao sa pamamagitan ng pagkopya ng kanilang teknolohiya. Dahil dito, natutunan ng mga tao ang kakayahang maglakbay sa ibang planeta gamit ang mga portal. Ang mga planetang ito ay kadalasang may iba't ibang antas ng halimaw. Mas malakas ang halimaw, mas maganda ang sandata na maaaring gawin mula rito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Queen ang isang beast weapon dahil sa kanyang dating paaralan, wala ni isa na may ganoong gamit. Kakaiba ring makita ang isang bata na malamang na hindi pa nakapunta sa ibang planeta, na may hawak na beast weapon. Tumayo si Layla sa gitna ng patlang at naghihintay na magsimula ang pagsusulit. Hindi tulad nung kay Queen, naghintay sila hanggang handa na siya bago magsimula. Napansin na agad ni Queen ang kaibahan ng pagtrato sa kanya. Nang magsimula ang pagsusulit, lumitaw ang 5 target sa iba't ibang bahagi ng disyertong patlang. Agad na kinuha ni Layla ang 5 palaso at inilagay sa kanyang pana, at sabay-sabay itong pinaputok sa parehong direksyon. Mabilis at malakas ang paglipad ng mga palaso ngunit bigla silang kumalat patungo sa kani-kanilang target. Ang galing ng kombinasyon niya, sabi ni Worden. Ang kakayahan niya ay telekinesis pero medyo mahina, kaya pinagsasama niya ito sa pana para kontrolin ang mga palaso. Sa isang iglap, lahat ng 5 target ay tinamaan sabay-sabay at natapos niya ang unang pagsusulit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Queen kung gaano kapaki-pakinabang ang mga beast weapon. Kahit na mahina ang kakayahan, maaaring maging malakas ito sa tamang gamit. Hindi pa rin sigurado si Queen kung ano talaga ang kanyang kakayahan, pero kahit napataasin lang nito ang kanyang stats habang siya ay Nagel level up, naisip niya kung gaano kakasya kung may hawak siyang beast sword o katulad nito. Sa pagsusulit sa lakas, hindi gaanong magaling si Layla. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para mas mabilis na igalaw ang kanyang kamao habang tinatamaan ang drum, ngunit sa huli, ang nakuha niyang score ay 8 lamang. Sa huling pagsusulit, nakita rin ni Queen na hindi siya gaanong magaling.
Nang magsimula ang pagsusulit, sinubukan ni Layla na gamitin ang kanyang kakayahan sa mga tumutugong tinak na paparating, ngunit hindi ito nagkaroon ng epekto dahil holograms lang ang mga iyon, hindi tunay. Ibig sabihin, ang tanging magagawa ni Layla ay umasa sa kanyang sariling katawan para iwasan ang mga tinik. Sa huli, nakuha niya ang parehong score tulad ni Queen. Mukhang nasa level 2 user ang iyong kakayahan, sabi ni Jane at agad lumitaw ang numerong 2 sa pulso ni Layla. Napansin ni Queen na hindi masaya si Layla. Lumayo siya at lumapit sa grupo. Sa tingin ni Queen, hindi patas ang pagsusulit. Maaaring level 2 lang ang kakayahan niya, pero kapag ginamit ang bow, posibleng talunin niya ang ilang level 3 o 4 na users. Nagsimula nang mapansin ni Queen na sinusukat ng akademya ang lakas ng kakayahan at hindi ang kakayahang makipaglaban. Ang sumunod na kumuha ng pagsusulit ay si Erin. Lumakad siya ng may kumpiyansa nang hindi man lang tumitingin sa iba. Tumayo siya sa gitna ng patlang, naghihintay na magsimula ang pagsusulit. Paglilitaw ng 5 target sa iba't ibang lugar, agad siyang bumuo ng ice spear at itinapon ito sa target, tama sa gitna. Inulit niya ito ng sunod-sunod sa kahangahangang bilis, halos kasing bilis ng ginawa ni Layla. Sa susunod na pagsusulit, mas kahanga-hanga pa si Erin. Nagsimulang mangalap ng yelo sa parehong palad at pagkatapos ng 1 minuto, bumuo siya ng malaking ice column at itinama sa gitna ng drum. Tumunog ang drum ng mas malakas kaysa dati at tumaas ang numero hanggang sa umabot sa 50. Hindi nakapagtataka na confident siya, sabi ni Vorden. Naisip ni Queen na mabuti na lang na hindi nag-away ang dalawa, dahil kung nag-away sila, patay na si Vorden. Sa huling pagsusulit, sinabi sa kanya ng instructor na hindi siya pwedeng gumamit ng kakayahan at dapat lang umiwas. Walang reaksyon si Erin at agad na sinimulan ang pagsusulit. Mahusay siyang gumalaw at nakaiwas sa mga tinak, ngunit sa huli, masyadong mabilis ang makina at tinamaan siya. Kahanga-hanga. Pinakamagandang resulta so far, power level 5. Naglakad si Erin pabalik sa kanyang grupo na parang alam na niya ang score niya, o baka naman hindi lang siya masyadong pakialam sa lahat ng ito. Ang huling kumuha ng pagsusulit sa grupo ay si Vorden. Oras na para ipakita ko ang aking galing, wish me luck. Walang ideya si Queen kung sino ang kausap ni Vorden, ngunit mabilis niyang napansin na siya iyon ang iginiya ni Vorden ang kanyang direksyon at nagpakitang kilay sa kanya habang papalapit sa gitna ng patlang. Pwedeng maging malakas ba talaga itong gago? Naisip ni Queen. Kadalasan, ang mga malalakas ay mayabang tungkol sa kanilang kapangyarihan o tahimik lang, ngunit kakaiba si Vorden. Hindi siya arrogant kundi medyo palabas lamang. Nang dumating ang kanyang turno at nagsimula ang pagsusulit, namangha ang lahat sa kanyang ipinakita. Sa lahat ng pagsusulit, ginawa niya ang eksaktong parehong ginawa ni Erin. Ginamit niya ang parehong kakayahan, ang kakayahan sa yelo, at nagpakitang gilas. See, told you I was strong. Sabi ni Vorden habang ipinapakita ang numerong 5 kay Queen. Ano nga ba ang kakayahan ni Vorden? Naisip ni Queen. Matapos makita si Vorden na mahusay sa pagsusulit, hindi maiwasan ni Queen na mag-isip kung ano ang kakayahan ni Vorden. Nang kinamayan ni Vorden si Queen noon, lumabas na sinubukan ni Vorden gamitin ang kanyang kakayahan kay Queen. Ngunit sa isang dahilan, hindi ito nagtagumpay. Kung ang kakayahan ni Vorden ay yelo, tiyak na nagyelo ang kamay ni Queen, maliban na lang kung may kakayahan si Queen na pigilan ang lahat ng kakayahan ngunit napakabihirang mangyari iyon. Hindi lamang iyon, pagkatapos noon ay napansin ni Vorden ang kakaibang reaksyon at tinanong si Queen kung ano ang kanyang kakayahan, na para bang alam niya na hindi gumana ang kanyang kakayahan. Pagkatapos noon, naisip ni Queen kung bakit napakahigpit ni Vorden sa pakikikamay sa lahat ng kakilala niya. Kung tama ang kanyang alaala, tumanggi si Erin na kamayan si Vorden, ngunit sa huli, hinawakan pa rin ni Vorden si Erin sa balikat. Noon, tila kakaiba lamang iyon, ngunit ngayon, naintindihan ni Queen na hindi iyon basta-basta at nagsimulang magkabuo ang lahat ng paliwanag. Ang kondisyon ay ang paghipo. Ang huling taong hinawakan ni Queen ay si Erin. Hindi maaaring maging pagkakataon lamang na pareho sila ng kapangyarihan. Nangangahulugan ito na malamang, ang kakayahan ni Vorden ay kopyahin ang kakayahan ng iba. Hindi ito gumana kay Queen dahil ang kakayahan niya ay hindi tuwiran. Hindi maiwasang magtanong ni Queen. Oy, Vorden, ang kakayahan mo ba? Bulong ni Queen,
kaya mo bang kopyahin ang kakayahan ng ibang tao? Tumingin si Vorden kay Queen at ngumiti. Nagulat ako na naisip mo agad, paano mo nalaman? Nang kamayan mo ako, nagulat ka nang walang nangyari, sagot ni Queen. Naisip ni Vorden na kamangha-mangha si Queen na mahulaan ang ganitong bagay mula sa isang pakikipagkamay lamang. Mas malamang na nakuha ni Vorden ang kakayahan sa yelo mula sa isang ability book. Ang kakayahan sa pagkopya ay hindi matatagpuan sa mga libro na nangangahulugang. Isa ka bang original? Tanong ni Queen. Hindi sumagot si Vorden kundi kumundat kay Queen na halos kumpirmadong tama ang hinala ni Queen. Si Vorden ay isang original, isang tao mula sa isang pamilya na hindi ibinabahagi ang kanilang kakayahan sa iba. Karaniwang nakakahigit sa power level 8 ang mga original. Matapos ang pagsusulit, teleported ng nakahod na lalaki ang mga estudyante sa harap ng akademya kung saan sila titira. Napakalaki ng akademya at ang pinakamataas na gusali sa buong lungsod. Parang pinagsama-sama lang ang tatlong hotel. May 10 guro na nakatayo sa harap ng akademya. Sa harap nila ay grupo ng mga estudyante na nakatapos na sa pagsusulit. Sinabihan ng mga estudyante na maghintay kasama ang mga guro hanggang matapos ang lahat ng pagsusulit. Minsan, 5 estudyante ang teleported sa harap ng isang guro. Sa wakas, sa lugar kung saan nakatayo si Queen, may kabuuang 20 estudyante na. Okay, kailangan niyong sumunod sa akin habang ipinapakita ko sa inyo ang paaralan, sabi ng guro sa unahan. Ang guro ay isang lalaki na nasa gitnang edad, may blonding kulot na buhok at nakaglases, ang pangalan niya ay Del. Habang ipinapaliwanag ni Del ang iba't ibang lugar sa akademya, hindi maiwasan ng guro ang ngumiti. Para bang wala anumang makapagpapasama ng loob sa kanya. Dapat kayong magsimulang makilala ang isa't isa, sabi ni Del. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasama niyo ngayon ay magiging kaklase niyo. Biglang naging mas madaldal ang lahat habang ipinapakita sa kanila ang paaralan, ngunit napansin ni Queen na ang mga mid-level ay sinusubukang makisama sa high-level, habang ang low-level ay tuluyang ini-ignore. Si Queen at Peter lang ang level 1 sa klase. Hindi nila namalayan, na ilagay sila sa likod ng klase, at nakatungo si Peter habang naglalakad. Mas apektado si Peter kaysa kay Queen, ngunit hinala na ni Queen na mangyayari ito. Biglang narinig ang pamilyar na tinig na tumatawag sa pangalan ni Queen. Nandito ka na, sabi ni Vorden. Grabe, lahat ng tao biglang pumunta sa akin, tapos tiningnan ko sa kanan ko, wala ka. Halika, maglibot tayo magkasama, kaibigan. Sa totoo lang, naisip ni Queen na kakaiba si Vorden, ngunit hindi iyon masama. Napansin rin ni Vorden si Peter na nag-iisa. Halika ka rin, huwag kang malungkot. Itinuro ni Peter ang sarili niya. Sino pa kaya ang tinutukoy ko? Sabi ni Vorden. Nagpatuloy ang tatlo sa likod ng klase habang ipinapakita ng guro ang paaralan. Ipinakita ang battle arena, mga square fighting platforms, homeroom, battle classes, sports rooms, at iba pa. Ipinaliwanag ni Del ang bawat lugar ngunit hindi masyadong interesado si Queen hanggang sa makarating sila sa library. Ang library ay nahahati sa 3 palapag. First-year students ay makakapasok lamang sa unang palapag, second-year students sa ikalawa, at ang huling palapag ay para sa military personnel. Interesado si Queen sa library dahil may mga libro na hindi makukuha sa publiko. Dito, maaaring makahanap siya ng impormasyon tungkol sa kanyang kakayahan. Sana, nasa unang palapag lang. Sa wakas, natapos ang tour nang huminto si Del sa labas ng dorms. At dito kayo titira, pagkatapos ilagay ang inyong gamit, malayang maglibot sa akademya. Walang klase ngayon, kaya may buong hapon kayo para mag-explore. Binigyan ang bawat estudyante ng papel na may numero ng kanilang kwarto. Napansin ni Queen na papalapit si Vorden sa kanya. Oy, Queen, anong room number mo? Tanong ni Vorden. 23. Hindi pwede, pareho tayo ng numero. Siguro kapalaran ang nagdala sa atin dito, sabi ni Vorden na excited. Siguro, sagot ni Queen. Samantala, sa dulo ng hallway, nag-uusap ang 2 estudyante. Ano nangyari sa'yo? Tanong ng isang estudyante. Ewan ko, may isang lalaki lang na bigla akong tinamaan at pinalitan ng numero ng kwarto. Dapat ba natin ibalik? Hindi, kung tama ang nakita ko sa kanyang pulso,
level 5 siya, mas mabuting iwan na lang. Matapos ni Queen ang pag-unpack, malaya na siyang gawin ang nais niya sa natitirang bahagi ng araw. Tanghali pa lang at marami pa siyang oras para maglibot sa akademya o gawin ang gusto niya. Kasama ni Queen sa kwarto ang 2 tao at sa kanyang pagkagulat, kilala niya ang 2. Isa sa kanila ay si Vorden habang ang isa pa ay si Peter. May 3 single bed sa kwarto na magkakalayo, ngunit bukod doon, medyo bakante ang kwarto. Inaasahan ng mga estudyante na gugulin ang karamihan ng oras sa pag-aaral o pag-practice ng kanilang mga kakayahan. Wala talagang oras para sa kalayawan. Ano ang gusto ninyong gawin? Tanong ni Vorden. Nag-a-unpack pa ako, hindi ninyo kailangan maghintay sa akin, gawin nyo na lang ang gusto nyo, sagot ni Peter. Unti-unting naging komportable si Peter sa 2, sa simula ay napaka-shy niya at halos hindi nagsasalita, pero sa kalaunan ay nagiging mas bukas siya, lalo na kay Queen. Malamang na komportable si Peter kay Queen dahil pareho silang level 1 ability user. Iniisip kong pumunta sa library, sagot ni Queen, baka naman boring yun para sa inyo. Boring. Kayang-kaya kong gawing masaya ang kahit ano. Bukod dito, hindi pa ako nakapagbasa ng libro sa, huminto si Vorden saglit, hindi ko na maalala kung kailan ang huling pagkakataon na nagbasa ako ng libro. Natawa ang 3 at pagkatapos ay nagpasya sina Vorden at Queen na pumunta sa library ng magkasama. Sa wakas, narating nila ang unang palapag at marami ng estudyante roon. Napansin ni Queen na may maraming bilog na mesa kung saan nakaupo ang mga estudyante at sa gitna ng mesa ay may nagliliwanag na orb. Siguro iniisip mo kung ano ang orb na iyon sa gitna, hindi ba? Tanong ni Vorden, mukhang wala sila sa mga pampublikong paaralan. Kapag hinawakan mo ang orb, nagagawa nitong gumawa ng isang espasyo kung saan tanging ang mga taong inimbitahan lamang ang makakarinig. Sa ganitong paraan, pwede kayong makipag-usap ng hindi nakakaistorbo sa iba. Ang teknolohiya, talagang ang bilis ng pag-unlad. Pinili ni na Queen at Vorden ang isang mesa na may 2 tao na nakaupo sa kabilang dulo. Tulad ng sinabi ni Vorden, nakikita ni Queen ang 2 nag-uusap pero hindi niya marinig ang kanilang sinasabi. Tila may sakop lang ang orb sa mesa. Kapag lumabas ka, maririnig na muli ng iba ang iyong tinig. Naglibot si Queen sa library at kumuha ng maraming libro tungkol sa abilities. Karamihan ay naglalarawan ng iba't ibang uri ng kakayahan sa mundo. Si Vorden naman ay hindi gaanong interesado at pumili lang ng random na fiction book. Upo na sila sa kanilang mga mesa at nagsimulang magbasa si Queen. Pagkatapos ng ilang libro, wala siyang natutunan na bago. Alam na niya ang karamihan sa mga kakayahan sa libro, pero wala kahit isa na tulad ng sa kanya. Pinanood ni Vorden ng mabuti si Queen at napansin ang klase ng mga librong pinipili nito. Ano yung dami ng libro, may hinahanap ka ba? Nag-isip si Queen saglit bago sumagot kay Vorden. Hindi masyadong matalino si Vorden sa academics, pero tila marami siyang alam tungkol sa abilities. Dapat nga dahil sa klase ng kakayahan niya. Sinusubukan kong pumili kung anong ability ang kukunin ko kasi tinanggihan ko ang alok ng paaralan. O tama, nakalimutan ko, akala ko isa ka sa mga pure members na ayaw sa abilities. Pero hindi pala, ayaw mo lang maging aso ng military. Sagot ni Vorden, may hinahanap ka ba? Wala naman talaga, wala akong ideya. May isa lang na nakatawag ng pansin ko, may narinig ka na ba tungkol sa ability na humihina kapag naiilawan ng araw? Biglang natawa si Vorden. Ano ka ba, hindi pa ako nakarinig ng ganoong bagay. Ang abilities, natututo ang katawan natin. Oo, may limitasyon ang iba at hindi kaya matutunan ang mas malalakas na spell o kaya'y mas kaunti ang nagagawa, pero hamina dahil lang sa araw. Parang ikaw ay isang vampire o kung anuman. Medyo nahihiya si Queen sa reaksyon ni Vorden. Alam naman niya na normal iyon bilang tugon, pero totoo, kapag nasa direktang sikat ng araw, humihina ang lahat ng stats niya ng kalahati. Nagpatuloy si Queen sa paglibot sa library para tingnan kung may makukuha pa siyang iba. Natapos niya ang lahat ng libro tungkol sa abilities, pero wala siyang natagpuan. Tumingin siya sa ikalawang palapag kung saan may mga second-year students. Baka may makukuha doon sa taas, pero hindi ko alam kung anong parusa sa akin kapag lumabag sa patakaran ng paaralan, bulong ni Queen.
Habang nag-iikot, napadpad siya sa fiction section at napansin ang isang libro. The Truth About Vampires. Kinuha ni Queen ang libro at mabilis na tiningnan. Ang mga vampire ay kathang-isip lang, mga mito. Kahit nagkaroon ng mga tao na may powers, wala ni isa ang nagsabing siya ay isang vampire. Hindi napigilan ni Queen ang sarili at nagsimulang magbasa. Isang long shot, pero baka may makita siya na makaka-relate. Pagkatapos ng pagbabasa at pag-skim, karamihan ng nilalaman ay hindi kapaki-pakinabang. Maraming bagay na ginagawa ng vampires ang hindi niya nagagawa. Kinakailangan ng vampires na uminom ng dugo ng tao, ang iba ay nagiging paniki, may ilusyon, mahusay sa espada o hypnosis pero wala siyang ganitong kakayahan. Ang tanging bagay na narelate niya sa libro ay ang pagiging mahina sa araw. Sa huli, isinara ni Queen ang libro at tinawag na araw na iyon. Mukhang wala siyang makukuha mula sa unang palapag ng library. Pero nang isara ni Queen ang libro, may pamilyar na tunog na narinig. Ding! Mas mababa you gain more knowledge about the system mas mahigit. Mas mababa 10x received mas mahigit. Mas mababa 15/100x mas mahigit. Hindi pwede, posible ba? Tumingin ng matagal si Queen sa mensahe at binasa itong muli ng maraming beses. Hindi pwede, nakakuha ba ako ng X dahil binasa ko ang fantasy book na iyon? Agad na kinailangan ni Queen subukan ito. Matapos basahin ang ilang iba't ibang libro tungkol sa mga kakayahan, wala sa mga iyon ang nagbigay sa kanya ng X, ngunit sa ilang kadahilanan, ang librong ito ay nagbigay. Agad niyang kinuha ang isa pang fantasy story, tungkol sa mga dragon, na may pamagat na reincarnated into a human. Ginawa niya ang parehong ginawa kanina at sinilip lamang ang karamihan ng libro ngunit tiniyak na nabasa ang mahahalagang bahagi. Nang isara niya ang libro, wala namang reaksyon. Ito ay inaasahan naman. Pagkatapos, gusto ni Queen subukan ang isa pang bagay, kinuha niya ang isa pang libro na tungkol din sa mga vampira at ginawa ang parehong bagay. Nang isara niya ang libro, parehong nangyari ang sistema, walang reaksyon. Sa huli, inisip ni Queen na matapos basahin ang lahat ng libro, nakakuha siya ng maraming kaalaman tungkol sa mga kakayahan kaya't binigyan siya ng sistema ng reward. Marahil, ang sistema ay nagbigay lamang ng delayed na mensahe. Hindi siya makapaniwala na ang librong tungkol sa mga vampira ay somehow may kaugnayan sa kanyang sistema. Pero, ayaw niyang maniwala. Nang matapos ni Queen ang kanyang pagsusuri sa library, napansin niyang nawala na si Vorden sa mesa at wala na sa library. Siguro nabagot siya at pumunta sa ibang lugar. Tumingin si Queen sa labas ng bintana at napansin na nagsisimula ng lumubog ang araw. 6 na oras na siyang nasa library at mabilis na lumipas ang oras. Nang si Queen ay papalabas na, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa sistema. Mas mababa daily quest has been completed mas mahigit. Mas mababa iwasan ang direktang sikat ng araw sa loob ng 8 oras mas mahigit. Mas mababa 5x ang nakuha mas mahigit. Mas mababa 2100x mas mahigit. Sa wakas, natapos ni Queen ang kanyang pangalawang daily quest. Ang biyahe mula sa paaralan ay tumagal ng halos 2 oras at sa oras na ginugol niya sa loob at sa library, natapos niya ang gawain ng madali. Tuwing nakakatanggap si Queen ng announcement, nakakaramdam siya ng kasiyahan tuwing nakikita niyang palapit na sa 100 ang numero. Hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang mangyayari kapag naabot na niya ang target. Pinakamalapit niyang hula ay mag-level up siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng sistema na hindi pa niya magagamit ang shop feature hanggat hindi siya umaabot sa level 10. Ang tanging gusto ni Queen sa ngayon ay mas mabilis na paraan para mag-level up. Sa 2 daily quest lang bawat araw, aabutin ng ilang araw bago maabot ni Queen ang level 2. Sa ngayon, wala siyang magagawa kundi sundin ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Nang lumabas si Queen sa library, nagpasya siyang pumunta sa battle arena. May teorya siyang gustong subukan. Habang naglalakad siya sa hallway ng paaralan, nakita niya ang isang bata na tinutulak sa pader ng isa pang estudyante. Ang batang nakadikit sa pader ay mukhang tinamaan na ng ilang suntok at may marka sa mukha. Nagsimula na pala, naisip ni Queen. Nahuli ni Queen ang sulyap sa relo ng bata at nakita na ang numero ay nagpapakita ng 1.2 power level. Nagulat siya dahil ang nananakit ay mahina lamang, na bihirang pangyayari.
Ang tanging tao na pwede niyang manakot ay ang may power level na isa, tulad ni Queen o Peter. Biglang naalala ni Queen kung sino ang nasa pader. Si Peter, pala iyon. Hindi niya ito nakilala agad dahil nakatalikod ang mukha nito. Nag-aalangan si Queen kung dapat ba siyang makialam. Higit sa lahat, ayaw niya ng mga bully. Sinira nila ang kanyang buhay sa paaralan at mukhang siya rin ang susunod na target. Siyempre, gusto rin ni Queen subukan ang kanyang lakas at natagpuan niya ang perpektong guinea pig. Ang estudyante sa harapan niya ay may power level na 1.2 lamang, kaya mataas ang tsansa niyang manalo. Muling itinaas ng estudyante ang kanyang kamao para suntukin si Peter. Akala mo makakabangga ka lang sa akin at mag-sorry. Sigaw niya habang sinusuntok. Habang naglalakad si Queen, nagkunwaring nadapa siya at nabangga ang estudyante, kaya nawala ng balanse at miss ang suntok. Queen, sabi ni Peter habang tumitingin. Anong ginawa mo? Sabi ng estudyante habang tinitingnan si Queen. Agad niyang tiningnan ang relo ni Queen at biglang tumaas ang kumpiyansa niya. Anong ginagawa ng level 1 na basura tulad mo? Naghihintay lang ako kung gaano katagal bago lumabas ang isang katulad mo. Mukhang natalo ako sa sarili kong pastahan. Akala ko aabutin ng ilang araw bago mangyari ito. At anong gagawin mo ngayon? Nagsimula ng mangamba si Peter tungkol kay Queen. Alam niya sa test site na wala pang kakayahan si Queen habang may kakayahan ng estudyante na kanyang kahaharapin. Inisip ni Peter na baka may tsansa sila kung magkasama sila, ngunit natakot siya. Buhay na prinsipyo sa mundong ito, ang pinakamalalakas ang nang-aapi sa mas mahina, at sila naman ay inaapi ang mas mahihina. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ng estudyante ang isang mas mahina kaysa sa kanya at bigla, nais niyang maranasan ng iba ang sakit na naranasan niya. Para hindi na siya ang nasa ibaba ng food chain. Napansin ni Queen na parehong nakatago sa likod ng kanyang likod ang mga kamay ng estudyante, parang naghahanda. At kinumpirma ito ng susunod na nangyari. Mas mababa na tukoy ang kakayahan mas mahigit. Mas mababa nagsimula ang battle mode mas mahigit. Mas mababa binigyan ng bagong quest mas mahigit. Mas mababa unang laban, power level 1.2 mas mahigit. Mas mababa manalo sa laban upang makakuha ng 50x mas mahigit. Biglang ngumiti si Queen. Ito na ang paraan niya para mas mabilis na mag-level up.